ang rugtong ng kwento. Don't worry, I'll protect you. I won't let them harm you because I love you. I really do. Pangako ni Marcus sa dalaga. Marcus, bigkas ni Anne. That's true, Anne. Saad nito. Hindi makapagsalita ang dalaga dahil kita niya ang katotohanan sa mga mata ni Marcus habang nakaluhod at hawak ang dalawang palad niya. She can't deny to herself that deep inside of her, he loved him too. At dahil sa takot at pag-aalinlangan ay pilit niyang iwinawaglit ang damdamin yun. Marcus, sambit ulit ni Anne. Enough. I don't wanna see you crying. Saad ng binata sa kapinahid ang mga luha ng dalaga gamit ang hinalaki nito. I love you too. Hindi napigil ni Anne ang sarili. Pardon me? Tura ng binatang hindi makapaniwala sa narinig. Sa halip na sagutin ni Anne si Marcus, ay hinalikan na lamang ito sa labi. Namilog ang mga mata ni Marcus at masuyong tinugon ang halik ng dalaga. And the next thing is, they are sharing passionate kisses. Nang biglang itinulak ng dalaga si Marcus. Ang galing mo namang mambitin eh. Reklamo ni Marcus na napakamot pa sa bato. Galit ako sa'yo. Ha? Bakit? Kakasagot mo lang sa akin. Galit ka kaagad? Naguguluhang turan ni Marcus. Irampa mo ba naman yung abs mo? Look at yourself. Kung pansin mo lang kanina, para kang hinuhubran ng mga babae sa beach. Hanggang tingin lang naman sila. Ikaw itong nananamantala. Nakahimas ka pa sa abs ko kanina. Sa sobrang pag-aalala ko, kaya hindi na ako nakasuot ng tama. Basta kumuha na lang ako sa lagayan ng damit ko. Pati nga tsinelas ko dito sa kwarto suot ko na palabas. Mailigtas lang kita. Alam mo kung bakit? Paliwanag ni Marcus. Bakit? Because I love you so much. Gusto mo, pakasalan kita bukas na bukas? Seryosong sabi ng binata. Che, hayaan mo, kapag lumabas ako nakasweater na, babalutin ko ang buong katawan ko para hindi ka na magselos. Pilyong turan ni Marcus. Marcus, tungkol sa sinabi kong huwag mong tatanggapin ang hamon ni Dale, maasahan ko ba? Okay, pero huwag ka rin lalabas na hindi ako kasama. Tugon ni Marcus. Tumango ang dalaga. Tumabi ng upo sa kanya si Marcus. Pagkatapos ay kinabig siya nito. Hindi mapigilang mapaliyad ng dalaga nang hinawakan ni Marcus ang kanyang dibdib at bahagyang pinipisil. Especially when she accidentally touched something that is getting hard. Binawi niya kaagad ang kamay niyang nagawi roon. Touch it. Sambit ng binata sa gitna ng nag-aalab pa rin nilang halikan. Hindi niya sinunod ang sinabi nito. Ngunit ito na mismo ang nagdala roon sa kamay ni Anne na ikinalaki ng mga mata niya dahil talagang pinasok pa sa loob ng boxer. This is her first time to hold a naughty thing. Ngunit hindi naman ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng ganon dahil 3 beses niyang nakita ang pag-aari ni Dale tuwing pumupunta ito sa mansyon nila noon at wala ang kanyang ama. Hindi pa man niya nakikita ng tuluyan ang hawak niya, ay masasabi na niyang malaki-laki. Patuloy sa paglalagbay ang kamay ni Marcus, subalit may iniiwasan na mahawakan. As he know himself, kapag nagawi roon ang kamay nito, nothing can stop him. He wouldn't be able to control himself to claim Anne. Nasa loob pa rin ng boxer short niya ang kamay ni Anne. Ramdam na ramdam nito ang init ng palad ng babae. Until Marcus stops kissing her. Why? She asked. You're not one of them. Marcus U-turned. What do you mean? I want to see you walk down the aisle, and we both say I do, before we do anything else. Sagot ng binata. I am offering you my all.
No, not now, baby. There is a right time for that, okay? Turan ng binata. Okay, but please stay beside me. Sure, but promise me na hindi mo ako gahasahin. Biro ni Marcus. Ang kapal. Kahit irampa mo sa harap ko yung big ano mo at yung abs mo, hindi kita gagalawin, no? Anong big ano? Kunwari ay hindi nakuha ang sinabi ni Anne. Humiga si Marcus sa tabi ng nobya, saka pinaunan siya sa braso nito. In Marcus' arms, she feels safe, and she knows that he will protect her no matter what. Si Jel at Ashley pala, tawagan mo sila. Saad ni Anne nang naalala ang mga kaibigan. Kinuha naman Marcus ang mobile phone ni Anne at idinayal ang numero ni Jel. Pagkatapos malaman na maayos naman ang dalawa ay pinutol na ni Marcus ang usapan. Narinig naman lahat ni Anne kaya hindi na nagtanong pa. Hindi ka ba nagugutom? Tanong ni Marcus maya-maya. Nagugutom, kaya lang ayoko munang lumabas. Medyo natatakot pa rin si Anne. Ayaw niyang magkaroon ng eskandalo dahil sa kanya. Magpapadala na lang ako ng food dito. Turan ni Marcus. Naiintindihan nito ang nobya. Ikaw ang bahala. Ang dami ko ng utang sa'yo. Pero, paano kung malaman ng daddy mo ang nangyari kanina? Baka lumabas sa social media. Nag-aalalang turan ni Anne. Don't think about it. I can manage everything. Saad ni Marcus. He is giving her assurance. Sabay pisil sa baba ng dalaga nang tumingala ito. Ngumiti naman si Anne. Maya-maya ay bumangon si Marcus. Hiniram ang cellphone ni Anne para tumawag sa restaurant. Tawagan mo ulit si Jel, papuntahin mo sila rito para makakain sila. Saad nito kay Anne pagkatapos makausap ang crew ng restaurant. Tinawagan nga ni Anne si Jel. Magkasama naman ang dalawa dahil hindi na muna pinauwi si Ashley dahil sa eksenang nangyari kanina. Makalipas ang ilang sandali ay may kumatok sa pinto. Dito ka lang, okay? Bilin ng binata bago tumayo at tinungo ang pinto upang buksan. Si Jel at Ashley ang napagbuksan ni Marcus. Si Anne po, kumusta siya? Agad na tanong ni Ashley. She's fine. Pasok kayo. Alok ni Marcus sa dalawa. Hindi pa man tuluyang naisara ni Marcus ang pinto ay dumating ang tatlong waiter na may dalang food cart. Pakipasok na lang please. Saad ni Marcus sa mga ito. Tawagan na lang po ninyo kami kapag i-bash out na namin, sir. Turan ng isa sa mga waiter. Okay, thank you. Tugon ni Marcus. Pag-alis ng dalawang waiter ay inilak ang pinto bago pinuntahan si Anne na noon ay kasama na sina Ashley at Jel. Let's eat. Anyaya ni Marcus sa kanila. Sir, ano palang plano ninyo sa guest kanina sa beach? Tanong ni Jel. Nothing. Hayaan natin silang manatili hanggat gusto nila. But for now, ikaw muna ang bahalang mag-supervise sa resort. Saad ni Marcus. Okay po. Sang-ayon ni Jel. Tara na, nagugutom na ako. Sabat ni Anne. Naunang lumabas si Ashley at Jel. Marcus, sigurado ka na ganyan ang ayos mo? Pigil ni Anne sa nobyo. Nakuha ni Marcus ang ibig sabihin ni Anne. Napangiti ito. Sorry, pupunta lang ako sandali sa unit ko. I'll be back. Paalam ni Marcus, saka mabilis na lumabas. Nang sumunod na mga araw, lalong naging maingat si Anne, lalo na't nasa resort pa rin si Dale. Laging pasasalamat na lang din niya dahil hindi siya pinababayaan ni Marcus. Alam niyang gagawin ang lahat ng lalaking yon, makuha lang ang gusto. Just like the rumors about him that are circulating. That's the reason why she is not allowing Marcus na tanggapin ang hamon nito. Are you alright? Boses ni Marcus mula sa pinto ng opisina ng dalaga. Nilingon ni Anne ang nobyo. Yeah, may naalala lang ako. She said, followed by a simple smile. And what is it?
Are you thinking about the thing you played the other day? Pilyong turan ni Marcus, saka mabilis itong lumapit sa nobya. No. Ikaw your mind is becoming naughty. What makes you think of that, huh? I just thought. Perhaps you want to play again. Pilyong turan ni Marcus, saka hinawakan ang magkabilang balikat ni Anne at itinayo. Tumitig na lang si Anne sa nobyo. Ewan ba niya kung bakit para siyang nahihipnotismo tuwing hawak siya nito. Ano bang gayuma meron ang lalaking ito? Hanggang naramdaman na lang ni Anne ang paglapat ng labi ni Marcus sa labi niya. Buong puso naman niyang tinugon. After a few moments, she felt something that is gradually getting hard na sumusundot sa puson niya as he keeps dragging her close. Kapwa habol ang paghinga matapos maghinang ang kanilang mga labi. Would you like to play? Bulong ni Marcus nang bahagyang bumalik sa normal ang paghinga. Nais tumutol ni Anne, subalit tila walang lakas ang tinig upang sambitin. As he claimed her lips again, at muling pinalasap ang nakakawala sa katinuang halik. Pinulupot na lang niya ang braso sa batok ng nobyo hanggang sa naramdaman na lang na gumagalaw sila. Dinala ni Marcus si Anne sa couch at doon dahan-dahang iniupo nang hindi man lang pinaghiwalay ang kanilang mga labi. Maya-maya ay naramdaman ng dalaga na hinawakan ng nobyo ang kamay niya at dinala sa harap nito. Medyo nanlaki ang mga mata niya nang naramdaman ang mainit na bagay na nakalabas mula sa zipper ng pantalon nito. Marcus, baka dumating si Jel. Turan ni Anne matapos maghiwalay ng kanilang mga labi upang sumagap ng hangin. I gave him a task, don't worry. I also locked the door. Bulong ni Marcus before claiming her lips again. Wala nang nagawa si Anne kundi ang magpatianod sa mga galaw ni Marcus. At habang nakikipag-espadahan ang dila sa dila ng nobyo, ay nararamdaman niyang hinahawakan nito ang kamay niya at iginagaya pataas pababa na para bang gumagawa ng clay pot. Hold it tight and move it faster. Bulong ni Marcus. Pumikit si Anne at sinunod ang hiling ng nobyo. At habang ginagawa yun ay pahigpit naman ng pahigpit ang lapat ng kanilang mga labi. Marcus is getting wild at hindi rin napigilan ang sarili na tanggalin ang butones ng suot ni Anne at agad hinuli ng kamay nito ang malusog na hinaharap ng dalaga matapos matagumpay na matanggal ang hook ng bra. Napapaigtad si Anne ng bahagya tuwing pinipisil ni Marcus ang magkabilang dibdib niya. Baby, bigkas ni Marcus. Hindi magawang sumagot ni Anne dahil agad din itong inaangkin ang labi niya. Maya-maya ay iniwan ni Marcus ang labi ni Anne at napahawak ito sa batok ng nobya. Faster. Bigkas nito sa punong tenga ni Anne, kasunod ang mga ungol. Ramdam ni Anne ang init ng hininga ng nobyo. She feels her wetness. Yes, Marcus makes her wet. Maya-maya ay sunod-sunod na ungol ang pinakawalan ni Marcus. At ang kasunod niyon ay ang pagbulusok ng mainit na katas at dumaloy sa kamay ni Anne habang binabayo ang pagkalalaki ng nobyo. Good job, baby. Turan ni Marcus matapos makaraos at hinalikan sa noo ang dalaga. Then he took the tissue at itinakip sa pagkalalaki niyang puno ng katas. Saka tumayo at pumunta sa comfort room. Sumunod ka na sa akin, you need to wash your hand. Saad nito kay Anne na noon ay pinupunasan na rin ang kamay. Pagkatapos ay sumunod na kay Marcus. You did a great job. But I would be unfair to you. I know you are wet. Bulong nito habang nasa likuran ni Anne. Hinarap ni Anne ang nobyo matapos maghugas ng kamay, ngunit sinalo ng labi niya ang labi ni Marcus. Muli ay wala siyang nagawa. The next thing is, Anne found herself
on the top of the shelf. Napasinghap siya nang naramdaman ang kamay ni Marcus sa kanyang pagkababae, slowly rubbing it. "You're really wet." Bulong nito, matapos panandalian na iniwan ang labi ni Anne. Maya-maya ay muli siyang napasinghap nang nararamdaman ang muling paglalaro ni Marcus sa pagkababae niya. "I won't put it in, but I will make sure you will love that what I'm going to do." Bulong ni Marcus. Anne is not that innocent para hindi makuha ang ibig sabihin ng nobyo. Hanggang kailan kayang magtiis ni Marcus na wag maangkin ang dalaga? At hanggang kailan mapagtataguan ni Anne si Dale? Abangan ang karugtong.